Pagkatapos mahuli ang kanyang asawa at ang best friend sa ibabaw ng kama, ay naisip ni Jade na gumanti. Kaya naman nagpaangkin siya sa kapatid nito at siya ay nabuntis. Ano na lang kaya ang mangyayari kapag nalaman ito ng kanilang mga pamilya? Jade! Nadat na ni Jade ang kaibigang si Shane sa bahay nila ni Jerome. Si Jerome ay ang kanyang asawa. Masasabi niyang pilit lang silang pinakasal sa isa't isa ng kanilang mga magulang para sa own benefits ng mga ito. Ngunit hindi tulad ng iba ay naging mabuting asawa si Jerome sa kanya. Kaya naman natutunan niya na ring mahalin ng lalaki. Ang tanging hindi niya palang nagagawa ay isuko ang kanyang sarili sa lalaki. Pero sa tingin niya, malapit-lapit na rin. I did not expect you to come. Anya, matapos bumeso si Shane. Gusto kasi talaga kitang isurpresa. Kaso nga lang wala ka, kaya nagkaroon na kami ng kwentuhan ng husband mo. San ka pala galing? Tinignan muna niya ang asawa bago muling ibinaling ang atensyon sa kaibigan. Nagsasabi siya ng totoohan. Sa mami ko lang. Now na nandito ka na, tayo naman ang magkwentuhan. Maiwan ko na muna kayo. Upang makapag-usap na muna silang dalawa, umalis muna si Jerome. Matapos ang saglit na pag-uusap nilang dalawa ni Shane, dahil halos wala naman silang mapagkwentuhan, nagpaalam si Jade na magluluto muna siya ng tanghalian sapagkat nakatalikod na, hindi na nito nakita pa ang nangingiting mukha ng kaibigan. Mabilis na kumilos si Shane at nilisan ng sala upang puntahan ang asawa ng kanyang kaibigan. Shane, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jerome dahil bigla na lamang pumasok ang babae sa kwarto nila ni Jade. Yes, they're having an affair at walang alam doon ang kanyang asawa. Hindi sumagot ang babae at hinagkan agad ang asawa ng kaibigan. Hindi na nakatiis pa si Jerome kaya tumugon ito. Sinarado ang pinto at doon isinandal si Shane. Bumaba agad ang halik ng lalaki. Mula sa labi ay napunta sa leeg. Napapahalinghing na tuloy ang kanyang kabit. Alam ko naman na hindi ito na ibibigay sa iyo ni Jade. Kaya pwedeng ako ang gamitin mo para makamit mo ang gusto mo. Ngunit maya-maya, tumigil si Jerome sa ginagawa nito. Why did you stop? Shh! Ang tangi nitong nasabi. Han? Boses mula sa labas ng silid kaya pati si Shane napilitang tumahimik. Yes, Han? Malambing nitong sabi sa asawa na animoy hindi ito nagtataksil. Nakita mo ba si Shane? Tinignan muna ni Jerome si Shane bago ito sumagot. Hindi, Han. Sige, bumaba ka na. Nakaluto na ako. Ako na lang ang maghahanap sa kanya. Thanks, Han. Napairap na lamang si Shane dahil kay Jerome. Kung alam lang ng kaibigan niya ang pinaggagawa nila ng asawa nito. Ayaw paawat ng babae, kaya muli nitong hinagkan si Jerome. Ngunit pinatigil siya nito kaya napapadyak na lamang ito sa inis. Mauna kang lumabas dito at gumawa ka na lamang ng dahilan. Pero nabitin ako. Anito sa malanding boses. Ako ba hindi? Napangiti na lamang ang babae. Pwede kang pumunta kahit anong oras sa kondo ko. Alam mo naman yun. Tsaka ito mabilis na lumabas ng silid. Mahirap na, baka mahuli pa sila ng kaibigan. Hanggang sa labas naman ng bahay, naghanap si Jade kay Shane. Ngunit hindi niya makita si Shane. Kaya naman naisip niyang umuwi na ito at hindi na nakapagpaalam. Kaya laking gulat niya ng pagpasok niya. Nandoon naman pala ito. Saan ka galing? Kala ko umuwi ka na. Medyo sumakit kasi yung tiyan ko, bes. Pero wala namang... Hindi na ito natapos ang sasabihin dahil bigla na lamang binago ni Shane ang usapan. Nakaluto ka na ba, bes? Kain na tayo? Alam mo naman na sarap ako sa luto mo. Wala nang sinabi pa si Jade dahil sa totoo lang gutom na rin siya. Mabuti na lang ay bumaba na din ang kanyang asawa. Lingid sa kaalaman niya ang tinginan ng asawa at ng kanyang kaibigan. Habang kumakain ng mga ito, ay wala pa rin kaalam-alam ang babae na may nagaganap ng kung ano sa ilalim ng mesa. Mabuti na nga lang at magaling magpigil ang asawa nito, kundi ay nabo ko na ang dalawa. Ang sarap talaga, bes. Si Shane na napapapikit pa, pero ang paa ay may kung anong ginagawa sa ilalim. Thank you. Ngumiti pa si Shane. Masaya itong hindi nakakahalata ang kanyang kaibigan. Nang biglang nahulog ang kutsara ni Jade na pupulutin niya sana,
pero ang kaibigan niya na ang gumawa nun. Careless, ang tangi nitong nasabi habang ang asawa niya at kaibigan ay tahimik lamang. Itinuloy na lamang nila ang pagkain. Gusto niya nga sanang magkaroon sila ng kwentuhan ni Shane gaya ng sabi nito kanina. Kaso ibigla na lamang nagpaalam na aalis na kaya hindi niya na napigilan. Han, anong masasabi mo sa kaibigan ko? Tanong nito sa asawa. Nasa sala na sila. Siya ay nagbabasa ng magazine habang ito naman ay nagsiselfone. Mabuti siyang kaibigan. Swerte ba ang magiging boyfriend niya? Ano sa tingin mo? Bakit ba natin pinag-uusapan ng kaibigan mo? Nagkibit balikat ang asawa. Wala lang, mukha kasing close na kayong dalawa. Hindi ngayon nga lang kami nagkausap ng matagal. Tumango na lamang si Jade kaya halos magsaya si Jerome dahil nakalusot na naman siya sa asawa. Pero totoo naman ang sinasabi niya. Dahil sa tuwing magkikita sila ni Shane ay hindi matagal ang pag-uusap dahil sa kama agad sila na uuwi ng babae at walang kaalam-alam ang kanyang asawa sa nangyayaring iyon. Jade, I think I have something to tell you. Nasa isang restaurant sila ng pinsan niya ng mga oras na yun. Sa lahat ng pinsan niya ay kay Jelly lang naman siya pinakamalapit. Sabihin mo lang, nakikinig naman ako. Anya, habang nag-i-scroll sa social media. Alam ko na you're starting to fall in love with your husband, pero sana pigilan mo. Mabilis niyang itinigil ang pagsiselfone at ipinatong iyon sa ibabaw ng mesa. What do you mean? Nagkibit balikat si Jelly. Kunwari ay basta na lamang sinabi yun. Hindi niya kasi magawang diretsahin ang mahal na pinsan. Alam naman kasi nating pilit lang kayong naikasal sa isa't isa, diba? Pero ikaw may nararamdaman na sa kanya. At siya hindi natin sigurado. Ayoko lang na may pagsisihan ka. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Jelly? Let's get straight to the point. Sa may halo ng inis na boses. Cause, alam mo na hindi ako marunong manira ng tao. At hindi ko gagawin na siraan ng asawa mo sa'yo lalo pa ngayon. Pero I saw him with your best friend. Noong kumain kami sa labas ng isa sa mga kaibigan ko. Hindi agad nakapagsalita si Jade. Baka namalikmata ka lang. Busy yun. Busy sa business dahil siya na lang ang inaasahan ng pamilya. Hindi ito naniniwala sa pinsan. Pero alam mo kung anong nakita ko, Jade. Pinsan kita kaya ayoko na niloloko ka. May sasabihin pa nga sana si Jelly. Kaso bigla na lamang dumating si Jerome. May ngiti pa ito sa labi na parang hindi nito niloloko ang pinsan niya. Hi, bati pa nito sa pinsan ng asawa. Pilit na lamang nangumiti si Jelly. Kahit na noong ang oras na yun, gusto niya nang sampalin ng lalaki. Tapos na ba kayong dalawa? Yes, aalis na ako. Paalam sa pinsan, tumango na lamang si Jelly. Habang nasa sasakyan, tahimik ang mag-asawa. Nabasag lamang ang katahimikan nang magtanong si Jade. Jerome? Pagtawag nito sa pangalan ng asawa, kinilabutan doon ng lalaki. Minsan lang kasi siyang tawagin ng asawa sa kanyang pangalan, palagi lang Han. Yes, Han? Gamit ang pinalambing na boses. Hindi mo naman ako magagawang lokohin, di ba? Kahit pa sabihin na pilit lang ang kasal natin. Bigla na lamang natigil ng lalaki ang sasakyan. Of course, hindi ko naman mahirap mahalin, Jade. That's why I'm waiting. Handa ako maghintay hanggang sa tuluyan mong maisuko ang sarili mo sa akin. Tinignan nito ang asawa. Hinawakan ng pisngi ni Jade at hahalikan na sana kaso bigla na lamang may kumatok sa bintana ng kotse kaya hindi na iyon natuloy pa. Umuwi na muna tayo. Ayaw kong nag-overthink ka. You need to rest. Baka stress ka lang kaya ka ganyan. Ilang beses pa na sinabihan si Jade ng asawa niya ng salitang I love you. Ngunit bakit ganun? Ang hirap lang paniwalaan. Sinusubaybayan ni Jade ang kanyang asawa. Alam niyang hindi magagawang magsinungaling ni Jelly. Lalo pat wala naman itong dahilan para gawin yun. Siguro kaya lang siya hindi agad naniwala dahil kung sakaling totoo ang sinasabi nito, mahirap tanggapin yun. Mabuting asawa si Jerome sa kanya. Kaya kung malalaman niyang niloloko pala siya nito habang nakatalikod siya, magiging masakit yun. Habang nasa banyo ang asawa, pinakailaman na niya ang cellphone nito. Yun nga lang hindi niya naman mabuksan dahil may password. Patapos na ang asawa niya sa paliligo,
Kaya inilapag niya na ang cellphone sa dati nitong pwesto at saka kunwaring nagbasa ng magazine. Hindi mo na sana ako hinintay. Ipinararating na sana ay nauna na siyang natulog. Saglit ka lang naman lagi. Anya rito. Matapos magsuot ng sando, tumabi na sa kanyang asawa. Kinuha ang hawak niyang magazine at inilagay sa may gilid ng kama. Tsaka siya nito niyakap hanggang sa naramdaman niyang hinahalik-halikan na nito ang leeg niya. Inaantok na ako. Natigil ito sa ginagawa at parang bigla na lang nawala sa mood nang sabihin niya iyon. Nang gabing iyon, magkatalikod silang natulog. Nauna kasi siya. May nagtutulak kay Jade na mag-imbestiga. Pero sana nga, nagkakamali lang ang pinsan niyang si Jelly. Hindi siya niloloko ng asawa at hindi nito kabit ang kanyang kaibigan. Nang mga sumunod na araw, naging busy si Jade kaya hindi niya naituloy ang balak na pag-iimbestiga. May mga pinaasikaso kasi ang daddy niya na may kinalaman sa kanilang business. Hindi pa rin sila muling nagkikita ng kanyang kaibigan na si Shane. Ang asawa niya naman, busy sa negosyo ng pamilya nito. Para matapos na ang pag-overthink niya at ilang gabi na rin niyang hindi pagtulog, ay naisip ni Jade na kumprontahin ang kanyang kaibigan. Pumunta siya sa bahay ni Shane. Kilala naman siya ng maid doon kaya pinapasok siya agad. Sanay na rin siyang basta na lamang pumupunta sa silid nito. Pero ng mga oras na yun, ay ewan niya kung bakit iba ang nararamdaman niya. Lalo na nang makarinig siya ng pamilyar na boses. Grabe, ang galing mo talaga. You always make me happy. Boses iyon ni Shane na tila may ginagawa. Hanggang sa nasa labas na siya ng silid. Dahil medyo bukas naman ang pintuan, sumilip siya doon. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi siya kita ng mga ito at abala rin ang dalawa sa ginagawa. Nasa ibabaw si Shane ng asawa at gumagawa ng milagro ang dalawa. Nang mga oras niya yun, grabing sakit ang naramdaman ni Jade. Hindi lang dahil sa asawa niya, kundi dahil na rin sa best friend niya na hindi niya akalaing magagawa ang ganoon sa kanya. Mabilis na tumalikod si Jade at doon nagsituluan ang kanyang mga luha. Paano nila nagawa yun sa kanya? Minahal niya lang naman ang mga ito't pinagkatiwalaan. But this time, hindi na siya magmumukhang tanga dahil magpapanggap siyang walang nalalaman. Ipinangako ni Jade sa sarili na yun ang una at huli niyang pagluha dahil sa asawa. Hindi na siya luluha pa para sa walang kwentang asawa at kaibigan. Sa ngayon ay magpapanggap na muna siyang walang alam, tsaka niya ipapaalam sa lahat ang kawalang-yaan na meron ng mga ito. May sumilay ng ngiti sa kanyang labi nang maalala niyang sa susunod na araw na nga palang birthday ni Shane, kaya alam niya na kung ano ang ireregalo niya dito. Hindi niya na kailangan pang pag-isipan. Sa harap ng kanyang asawa, nagagawa pang umakto ni Jade ng ayos kahit na ang totoo, diring-diri na siya. Kasi kung ipapaalam niya lang basta sa lahat na niloloko siya nito at ng kaibigan niya, sobrang simple naman nun. Gusto niya yung malupitang ganti at hindi basta ganoon lamang. Habang sa kabilang banda, sobrang nasisihan si Shane. Wala kasing kaalam-alam ang best friend niya sa panlulokong ginagawa nila ng asawa nito. Sarap na sarap siya lagi dahil kay Jerome, pero kasalanan din naman ng babaeng yun dahil sa masyado itong maarte. Jerome, it's my birthday. And I want us to celebrate. Anya matapos tawagan ng lalaki. I'm busy, Shane. Hindi nagustuhan ang sagot nito kaya pinatay na lamang ang tawag at nagmukmok. Hanggang sa nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Jade. Shane? Yes, Bess. Sa pinalamig na boses, kahit na ang totoo, gusto niya nang ilabas ang inis niya sa asawa nito. Diba, wala ka namang kasama sa bahay mo at wala din ang magulang mo kasi nasa US sila. Kaya sa bahay ka na lang mag-celebrate ng birthday mo. I also have a gift for you. Mabilis na nawala ang bad mood nito. Kapag kasi nagregalo sa kanyang kaibigan, palagi namang bongga iyon kaya may aasahan siya. Okay, Bess. Masaya ang boses niya dahil nagustuhan niya naman talaga ang ideya nito. Okay, bye. May ngiti sa labi na ibinaba ni Shane ng telepono. Habang si Jade natutuwa dahil pumayag ang kaibigan sa kanyang ideya. Usually kasi doon sila nagse-celebrate sa bahay nito, pero ngayon ay sa bahay na nila ni Jerome. Alam kong magugustuhan mo yung magiging regalo ko sa iyo, Shane. Nasabi na lamang nito matapos uminom ng wine sa baso
Nagsisimula pa lamang siya kaya nga sana maghanda ang mga ito. Hindi siya yung tipo ng babaeng iiyak lang at luluha ng patago. Marunong siyang lumaban at gumanti. Mabilis na sumapit ang kaarawan ni Shane at gaya ng sinabi niya, doon ito pumunta sa bahay nila ng kanyang asawa. Thank you, Bes. Nakakasawa na rin kasi na palagi na lang sa bahay namin. Anito habang inililibot ang mata sa paligid. Marahil hinahanap ang kanyang asawa. May hinahanap ka ba? Mabilis itong natigil sa ginagawa at itinuon ng atensyon sa kanya. Yung mga maid kasi. Nasa kusina at inaayos lang nilang handa mo. Napangiti ang kaibigan niya ng pagkalaki-laki. Kaya pala. Kunwari pa itong napapatango. Bago niya ibigay ang regalo, kumain na muna silang dalawa ni Shane. Bes, bakit maanghang? Spaghetti pero maanghang? Alam niya kasi talagang paborito nito ang spaghetti at may kung ano siyang ginawa sa sauce. I'm sorry, baka may ingredient lang na nailagay pero hindi naman dapat. Pilit itong umiti. Kanya namang pinatanggal ang sauce ng spaghetti sa may mesa. Matapos kumain, bumalik sila sa may living room at doon niya pinabuksan sa kaibigan ang regalo niya para rito. Habang binubuksan iyon ni Shane ay kitang-kita niya ang excitement nito. Napapangiti na lang tuloy siya. Paano na lang kapag nakita na nito kung anong laman ng box? Ano naman kaya ang malakas na napasigaw ang babae dahil sa ahas ang laman ng box? Yun kasi ang regalo niya sa kaibigan at talagang sinadya niya yun. Jade! Sigaw nito sa kanyang pangalan. What? Maang-maangan niyang tanong. Bakit ahas? Natatakot nitong sabit na patayo na. Sa takot na baka biglang mapunta dito ang ahas. I thought it was your favorite animal. Favorite? I thought we're best friend. Alam mo naman di ba natakot ako sa ahas? I'm sorry Shane, nagiging makakalimutin na siguro ko. Yung mga ayaw mo, akala ko paborito mo na ngayon. Kunwari ay sincere niyang paghingi ng tawad. I think I should go now. Nagmamadali nitong sinukbit ang bag at dali-daling umalis. Malakas na lamang na napatawas si Jade matapos umalis ng kaibigan. Takot sa kauri, nakakatuwa naman. Tsaka hindi naman ito mamamatay sa ahas na yun dahil walang kamandag. Tanging ang nais niya lang talaga ay matakot ito. Natigil lamang si Jade sa pagtawa dahil sa taong noon lamang napunta sa kanilang bahay. Who are you, mister? At anong ginagawa mo dito? You're Jerome's wife? Hindi niya sinagot ang tanong ng lalaki at sinuri lamang ito. I'm Jude, Jerome's brother, so nice meeting you, sister-in-law. Natameme si Jade. Buong akala niya, nag-iisang anak lang si Jerome. Ngunit may kapatid pala ito at isa lang ang masasabi niya. Iyon ay mas gwapo ito sa kanyang asawa. Hindi ko alam na may kapatid pala ang asawa ko. Anya matapos bigyan ng juice ang lalaki. Nakakawalang galang naman kasi kung bigla na lamang niya itong paaalisin. Tsaka siguro, dapat niya na ring malaman ng iba pang mga bagay tungkol sa asawa na hindi man lang nito sinabi sa kanya. Siguro hindi niya ikinuwento or hindi talaga niya kinuwento sa'yo. Mahina itong natawa hanggang sa napansin niya ang ibinibigay nitong tingin sa kanyang labi. Excuse me, may dumi ba sa mukha ko? Mabilis na paiwas ng tingin si Jude. You're just so beautiful, that's why I can't help it. Tsaka nito muling ibinaling ang atensyon sa kanya. Ilang buwan na kayong kasal ni Jerome? Mag-8 months na. Medyo matagal na din pala. Yes, kaya nga. Muntik niya na sanang masabi ang ginagawang panluloko sa kanya ng kapatid nito. Mabuti na lamang at kanyang napigilan ng sarili. Kaya nga ano? Wala naman. Napatango lang ito. Tumayo na din ang lalaki at nagpaalam. Ang totoo niyan, dumalaw lang talaga ako dito at sabihin mo na lang sa kapatid ko. Okay. Nginitian niya ang lalaki at ngumiti rin naman ito pabalik sa kanya. Nang makaalis ang kapatid ng asawa, doon na nakahinga ng maluwag si Jade. Ewan niya ba? Pakiramdam niya hindi na siya masasanay sa presensya nito. Habang si Shane, walang hiyang-hiyang pumunta sa kumpanya nila Jerome. Nagdahilan pa nga ang babae na pinapunta siya doon ni Jade, kaya mabilis na sinamahan ng isang empleyado.
Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong nito sa babae. Agad namang nagsumbong si Shane sa lalaki. Baka may alam na si Jade. Birthday ko ngayon, di ba? Tapos, ahas ang iniregalo niya sa akin. Hysterical nitong sabi. Baka prank lang. Don't be paranoid. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Lalo na kung yan lang palang sasabihin mo. Tumalikod si Jerome dahil sa inis sa babae. Pero nagulat na lamang siya nang mabilis itong makalapit at niyakap siya kahit nakatalikod siya dito. Ikaw, wala ka man lang bang regalo sa akin? Mabilis na tinanggal ni Jerome ang pagkakayakap niya rito kaya hindi na ituloy pa ni Shane ang kung anong sasabihin. Pupuntahan na lang kita sa bahay mo mamaya. And please, huwag ka nang babalik dito. Mapapahamak ako sa ginagawa mo. Gustuhin man itong manumbat, alam niya sa sarili na wala siyang karapatan kaya naging speechless si Shane at napaalis na lamang sa opisinang yun. Kinahapunan ay umuwi na si Jerome dahil tapos na rin naman ito ang mga kailangan niyang gawin. At nitong mga nakaraang araw ay napapansin niyang nagiging mailap sa kanya si Jade. Kaya niyang bumawi sa asawa. Yun nga lang hindi niya inaasahan ang naging balita nito sa kanya. Hindi mo sinabi sa akin na may kapatid ka pala. Pumunta siya rito kanina. Tsaka niya mabilis na tinalikuran ng asawa. Bakit ka bumalik? Hindi ba at maayos naman ang itinayo mong sariling kumpanya sa ibang bansa? Natawa na lamang si Jude sa tanong ng kanyang daddy. Halatang halata kasi na hindi nagustuhan ang pagbabalik niya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Ngunit hindi ka marunong sumunod. Hindi gaya ng kapatid mo. Katuwiran pa nito sa kanya. Sunod? Bakit ko naman kayo susundin? Bakit ako man luloko ng tao? Isang sampal ang natanggap ni Jude mula sa kanyang ina dahil sa sinabi niyang yun. Wala ka na talagang galang sa amin ng daddy mo. And please, huwag mong guguluhin ang kapatid mo at ang asawa niya. Thank you, ma'am, dahil binigyan mo ko ng ideya. Kaya habang nandito pa ako sa Pilipinas, mayroon akong mapaglilibangan. Malala ka na talaga. Hindi na lamang umimik si Jude at tumalikod na. Aalis na sana siya pero napatigil sa sinabi ng kanyang ama. Wala ka na magagawa pa. Hindi mo masisira ang dalawa. Mahal na mahal ng babaeng yun ang kapatid mo. Habang nasa loob na ng kotse, napapailing siya. Ang sama-sama talaga ng mga magulang niya. Sir, saan po tayo? Tanong ng driver. Sa bahay na pinuntahan ko kanina. In my brother's house. Okay sir. Wika ng driver. Napakamalas naman ng asawa ng kapatid niya. Hindi alam na ginagamit lang ito. Ngunit kung ilalarawan niyang babae, ay isa lang ang kanyang masasabi. Yun ay napakaganda nito. Kaya maswerte ang kapatid niya dahil maipagmamalaki nito ang asawa. Kung kanina ay ang asawa lang ni Jerome ang kanyang naabutan, ngayon ay naabutan na niya ang kapatid niya. Kuya? Gulat pa nitong sabi pero hindi niya ito pinansin at itinuon ng atensyon sa asawa nitong kagagaling lang mula sa may kusina. Lumapit ito sa kanila ni Jerome. Tumabi ito sa asawa habang siya ay nakaharap sa kapatid. Wala ka dito kanina kaya nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan ng asawa mo. Anya habang nakatingin pa rin sa babae. Siguro dahil sa labis na naging focus siya sa kwentuhan nila kanina, hindi niya na naitanong pa ang pangalan ng asawa ni Jerome. Nasabi nga sa akin ni Jade. Jade, what a beautiful name. Kasing ganda nito. That's great. Yun lang talaga ang sabi ko ang sabihin sa'yo. May sasabihin pa sana ang kapatid niya. Kaso lamang ay biglang tumawag sa cellphone nito. Kaya napilitan na iwan muna silang dalawa ng asawa nito. Nang sa ganun, masagot nito ang tawag. Di ko inaasahan na babalik ka kaagad. Pati boses nito ay napakaganda. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang dahilan ng pagbalik ko dito? Pabiro niyang sabi sa asawa ng kapatid na ikinatanga naman ito. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka nitong tanong. Gusto kitang agawin sa kapatid ko. Tingin ko mas bagay ka sa akin. Mabilis niyang inisang hakbang ang pagitan nilang dalawa ng babae at hinaplos ang pisngi nito. Napakaganda mo. My brother don't deserve you. Hindi nawala sa isip ni Jade ang sinabi ni Jude. Aagawin daw siya nito sa kapatid? Ngunit bakit naman? Huwag nitong sabihin na sa unang pagkikita pa lamang nila. Nahulog na ito dahil talagang hindi siya maniniwala.
O baka may galit lamang sa kapatid. Napapa-overthink na naman tuloy siya. Lumipas ang 2 araw ay ang mami naman ni Jerome ang magbe-birthday. Sa 2 araw na yun, hindi rin nagpapakita si Shane sa kanya. Siguro dahil sa takot sa nangyari noong huli silang magkita. Pero ang nasisigurado niya lamang na ito at si Jerome ay nagkikita pa rin. Para sa birthday ng kanyang biyanan, bumili ng bagong damit si Jade para naman maganda ang suot niya. Tsaka kasi nakaisip siya ng paraan kung paano niya maiinis ang kaibigang si Shane. Bumili na din siya ng pangmalakasang regalo para sa mother-in-law niya. Kung saan galing ang pera? Syempre sa sariling pera niya. Yung nakukuha niya sa kanyang daddy sa pagtulong-tulong niya dito kung minsan. Ayaw naman niyang uwasa lang kay Jerome. Habang sa kabilang banda, nagmumukmuk si Shane. Gusto niyang pumunta sa kaarawan ng ina ng lalaki. Ngunit ayaw ni Jerome, pero natutuwa siya na dinalaw siya ng lalaki sa kanyang bahay. Pero bakit? Pwede mo namang sabihin na kaibigan mo na rin ako, di ba? Are you dumb? Or sadyang hindi mo lang ginagamit ang utak mo? Nasigawan na ito ng lalaki dahil sa sobrang kakulitan. Okay, ibigay mo na lang kay tita ang regalo ko para sa kanya. Tsaka na-miss lang naman kita. Anito at yumakap pa kay Jerome pero mabilis siyang inilayo ng lalaki. Ayaw sa ibinibigay na yakap niya. I think we should stop for a while. Ano? Bakit? Masaya ka naman ah. Masaya naman tayo. Palagi kitang napapaligaya. Lalo na sa kama. Kaya bakit kailangan nating tumigil? Hindi ito makapaniwala at kulang na lang ay magwala. I said what I said, Shane. Ayoko na sa makulit. Aalis na ako. Paalam nito sa babae at dali-dali nang umalis. Hinabol pa ito ng babae. Ngunit mabilis na nakaalis kaya tanging ang pagsigaw na lamang at ang pagmasdan ang papalayong kotse ang nagawa ni Shane. Buisit talaga. Nawawala na siya ng gana sa akin. Huwag niyang sabihin na nagkakaroon na siya ng feelings kay Jade. Napapakuyom ang kamao na sabi. Kinagabihan, maagang umuwi si Jerome. May dala itong regalo para sa asawa. Mabilis niya namang nakita si Jade. Nagluluto ito sa kanilang kusina. Sinubukan niya itong yakapin, ngunit lumayo ang babae. Nagluluto ako. Nagpapaalala nitong sabi. I have a gift for you. Para sa akin ba talaga yan? Tanong ni Jade sa asawa. Kung iisipin itong may ibang meaning yun, ay totoo naman, may ibang meaning talaga. Baka kasi hindi naman talaga para sa kanya. Baka para kay Shane na nakalimutan lang na ibigay. What do you mean? Sino pa ba ang reregaluhan ko? Sa susunod na araw pa ang birthday ni Ma'am, kaya para sa'yo talaga to. Napipilitan na hinayaan ni Jade na isuot ng asawa ang kwintas sa kanya. Akmang hahagkan siya nito sa labi, ngunit iniiwas niya ang mukha niya. Nakakapandiri. Akala naman siguro nito'y makakaisa. Wala naman talaga sa plano ni Jude na umuwi ng Pilipinas, kahit pa birthday ng mami niya. Basta may nagtulak lamang sa kanya. Hindi nga siya makapaniwala na uuwi siyang kasal na ang kapatid at may magandang asawa. Habang nasa ibang bansa kasi, hindi talaga siya nakikibalita sa kanila, kaya wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Kung hindi niya nga lang makikita si Jade sa birthday ng mami niya, hindi siya pupunta. Natitiyak niyang makikita niya roon ng babae dahil isasama ng kanyang kapatid. Sayang nga lang, kung pumayag siguro siya sa mga kagustuhan na magulang niya noon, baka siya't hindi ang kanyang kapatid ang kasal kay Jade. Chinek niya talaga ang sarili kung ayos lang ang kanyang itsura. Hindi naman pwede na basta-basta na lang siyang makikita ng babae na kung ano ang itsura. Isa pa, seryoso siya sa sinabing aagawin niya ito sa kanyang kapatid at kanya nang sisimulan yun. Habang nasa biyahe papunta sa mansyon ng mga magulang, napapangiti na lamang si Jude. He can't wait to see her. Hindi hamak na mas bagay talaga sila ni Jade. Sa pangalan pa lang, Jude at Jade, habang ang Jerome ay malayo. Sana nga lang hindi mahal ng babae ang kapatid niya upang maging madali lang ang pag-agaw niya dito. Pagkarating naman nila Jade sa bahay na magulang ng asawa, nagpa-picture agad siya kasama ang mga ito at ipinost sa social media. Friend niya doon si Shane at yun talagang main goal niya. Ang inisin ang buwisit na best friend, yung tipong halos ikamatay na nito.
Napag-alamanan niya na sila lang pala. Kumbaga parang family at walang mga bisita. Ngunit kahit aapat, nakabuo agad ng kwentuhan. Ang mga magulang niya hindi makakapunta. May sakit kasi ang mami niya at inaalagaan ito ng kanyang daddy. Natigil nga lamang sa pag-uusap dahil napatingin silang lahat sa taong kadarating lamang. Hindi ko ina-expect na makikiselebrate ka sa amin. Ni Jerome kay Jude. I'm part of the family kaya syempre nandito ako. Mahina pa itong tumawa pero parang wala namang pakailam dito ang kapatid, maging ang mga magulang. Dumiretso na sila sa dining matapos yun. Si Jerome ito at ang naglagay ng food sa pinggan. Habang si Jude patingin-tingin lang. Naalala na naman tuloy niyang sinabi nito na aagawin siya ng lalaki sa kapatid. Nang matapos silang kumain, tutulong sana siya sa pagliligpit dahil marunong naman siya. Ngunit hindi siya hinayaan ng asawa. Si Mrs. Chavez ay naiwan sa may dining habang ang mag-amang Jerome at Jome Chavez ay lumayo muna para sa isang pag-uusap. Kaya nang pumunta siya sa may living room ay si Jude ang nakasama. Alam mo, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sa kanyang pagtalikod kaharap niya na ang lalaki. Alam ko ang alin. Siguro naman, naaalala mo pa yung sinabi mo last time. Of course, ako nagsabi nun and I'm serious about that. Why? Huwag mong sabihin na mahal mo na ang kapatid ko. Inilapit pa nito ang labi sa may tenga niya at ibinulong ang mga huling sinabi. Natitempt na sana siyang halikan ng lalaki dahil kanina pa siya inaakit ng labi nito pero kanyang pinigilan ng sarili. Nagkunwari si Jade na hindi pinapansin si Jude dahil sumunod ang daddy nito at ang asawa niya na kapatid naman ng lalaki. Nakita ko ang tingin sa'yo ni kuya kanina. Close na ba kayong dalawa? Ano bang mga napag-usapan niyo noong nanggaling siya dito? Inis na hinarap ni Jade ang asawa. Nakauwi na silang dalawa. Ito talagang nagpaalam sa mga magulang na kailangan na nilang umalis at ngayon mukhang alam niya na ang dahilan. Close agad? Tsaka hindi mo ba nakita? Hindi ko naman siya pinapansin at kung may dapat mong magalit dito ay ako yun. Dahil hindi mo man lang sinabi na may kapatid ka pala. Hindi rin naman kasi masyadong kilala ng mga tao ang kuya mo. Dahil ikaw ang palaging binibida ng magulang mo. Huwag mong sabihin na... Oo, nagsiselos ako. Baka kasi habang wala ako kanina sa kanya ka nakikipag-usap. Inis na nagpalakad-lakad si Jade. So anong pinalalabas mo? Na hindi ako kontento sa'yo? Yun ba, Jerome? Yun ba? Gusto nang palakpakan ni Jade ang sarili sa kanyang angking galing sa pag-acting ng mga oras na yun. Dali-dali siyang nilapitan ng asawa at pinakalma. I'm sorry, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagsiselos lang kasi ako. Kasi you're my wife. Mahal kita, Jade, kaya ayaw ko na makahanap ka ng iba. Mahigpit siya nitong niyakap at may pahaplos pa sa kanyang buhok. Matutulog na ako. Aniya at iniwan ng lalaki sa unang palapag. Habang paakyat, narinig niya pa ang pagmumura nito. Hindi siya naniniwalang mahal siya ni Jerome kasi kung mahal siya nito, hindi ito makikipagtalik sa ibang babae, lalo na sa kaibigan niya. Kasi kung mahal siya nito, ay inamin na nito sa kanya na pagkakamali lang ang lahat ng iyon. Ngunit hindi, kaya hindi siya naniniwala. Baka gusto lang nito na pati siya ay makuha na. Nagpalit lamang siya ng damit at natulog. Naramdaman niyang may yumakap sa kanya, ngunit hindi na siya nagmulat pa ng mata. Kinabukasan ay maagang nagising si Jade, kaya nauna siya sa asawa kahit na usually ay ito ang nauunang nagigising kaysa sa kanya. Dahil ito ay may kumpanya na minamanage, habang siya naman ay kung kailan lang ipapatawag ng kanyang daddy. Nagulat si Jade ng pagbaba niya. Naabutan niyang kaibigang si Shane na kadarating lamang. Bes, I'm sorry kung bigla na lang ako umalis. Alam ko naman na nag-effort ka at hindi ko na-appreciate yun. That's why I'm here saying sorry. Ang biglaang pagyakap nito ay kanyang kinagulat, pero ang mga sinabi nito ay hindi. Dahil halatang kasinungalingan lamang at nakakumpirma niya yun. Dahil mabilis na nawala ang atensyon ni Shane sa kanya at natuon iyon sa asawa niyang pababa ng hagdan. At upang inisin ng kaibigan, nilapitan niya ang asawa at humalik sa pisngi nito. Napangiti naman si Jerome. Siguro'y akala ayos na silang dalawa
Habang si Shane, kitang-kita niya na halos mag-apoy na sa galit. Bakit ito nagsiselos kung wala naman itong karapatan? Kung tutuusin ay siya nga ang may karapatan na gawin ang lahat ng gusto niya dito na hindi niya pa ginagawa dahil naniniwala siyang may tamang timing para sa lahat. Nang umalis ang manluloko niyang asawa at malanding kaibigan, nawala na ang inis at gigil ni Jade. Hindi pa nagsabay umalis, alam na alam niya namang palihim pa rin na magkikita ang dalawa. Napapailing na lang siya. Siguro'y akala nila wala pa rin siyang alam. Mukhang bad mood ka ata. Napatingin siya sa may main door. Doon niya nakita si Jude na nakatayo. Nakasuksok pa ang isang kamay sa bulsa tsaka ito naglakad papalapit sa kanya. Seryoso ka ba talaga? Tanong niya sa lalaki. Yes, I am. Bakit papayag ka na ba na magpaagaw? Nangahamon itong wika sa kanya. Depende. Depende saan? Kung mas magaling ka, medyo hindi nagustuhan ni Jude ang narinig. Hindi naman sa nalaman niyang may nangyayari na pala sa kanyang kapatid at kay Jade. Kung hindi dahil, hindi talaga deserve ni Jerome ang asawa nito. Dumagdag pa ang isipin na baka putahe lang si Jade para kay Jerome. Hindi ka madidisappoint sa akin. Saglit itong nagpaalam sa kanya para magbihis ng damit na ikinangiti na lamang ni Jude. Ibig sabihin lamang noon, sasama sa kanyang babae. Let's go? Matagal pa siyang napatitig sa babae bago tumango at sinabing umalis na nga lang silang dalawa. Hindi sila dumiretso sa tinutuluyan, kundi nagkala muna. Dinala niya sa isang park si Jade at doon sila nagkaroon ng isang pag-uusap at hindi niya inaasahan ang ginawa nitong pag-amin sa kanya. Your brother is cheating on me. Nakatingin lamang ito sa mga batang naglalaro habang siya ay halos mapamura. Then bakit hindi ka nalang makipaghiwalay? You already know. Bakit mas pinagmumukha mong tanga ang sarili mo? Nang hindi man lang ako nakakaganti? Ganun na lang? Napuno siya ng awa para sa babae. Sa nakikita niya, mukhang mahal talaga nito ang kanyang kapatid. It was my best friend. At nakita ko kung paano nila gawin ang bagay na yun. Sa sobrang init ng kanyang ulo, napatayo na si Jude. Susugudin niya na sana ang kapatid. Yun nga lang ay pinigilan siya ni Jade. Please wag. I have my own plan. If you want to help me, isusuko ko sa iyo ang sarili ko. Gusto kong ikaw ang maunang umangkin sa akin. Napaawang na lamang ang labi sa sinabi ng babae. Lalo na nang tumayo ito at hinagkaan ang kanyang labi. Gusto kong makaganti sa kanya. Tutulungan mo naman ako, di ba? Kasabay noon ang pagpatak ng ilang luha mula sa gilid ng mga mata nito. Tutulungan kita, aniya at tinuyo ang mga luha ng babae. Upang mapagaan ang nararamdaman ng babae, niyakap niya na lamang ito. Ngayon ay mas lalo tuloy na pagtanto ni Jude na sana ay siya na lang. Hindi mo naman kailangan na isuko ang sarili mo sa akin. Tutulungan kitang makaganti sa kanila. You don't need to. Hindi na naituloy ni Jude ang sasabihin dahil mabilis nang nakalapit si Jade sa kanya at hinagka ng kanyang labi. Kaya hindi na siya nakatiis pa at tuluyan nang nawala ang pagpipigil. Tinugunan niya ang mga halik na binibigay nito. Akmang ito na nga ang mag-aalis ng mga sagabal, ngunit pinigilan niya ang babae at sinabing siya na. I hope na wala kang pagsisihan pagkatapos nito. Anya matapos maihiga ang babae sa ibabaw ng kama. Wala, gusto ko to. Sapat na ang naging sagot nito upang ipagpatuloy niya ang ginagawa. Muli niyang hinagka ng babae. Napakaswerte niya dahil siya ang una nitong pinaglaanan ng sarili. Kaya dapat ay hindi niya ito mabigo. Ngunit kahit nasabik ay nagdahan-dahan pa rin siya upang hindi ito masaktan. Are you okay? Huwag ka nang maraming sinasabi. Ituloy mo na lang. Malaki na ako kaya alam ko na ang ginagawa ko. Kaya ay pinagpatuloy na lamang niyang ginagawa niya. Kanyang inangkin si Jade at nang mapagod ay tumabi na sa babae at pinauna niya ito sa kanyang dibdib. Napangiti na lamang si Jude nang makitang nakapikit na si Jade. Marahil ay napagod dito sa ginawa nila. Ngunit nang maalala niya ang naging kwento nito sa kanya, nawala ang ngiti na yun at napalitan naman ng galit. Ngayon ay hindi na lamang ito ang maghihiganti sa walang yanyang kapatid at sa kaibigan nito. Tutulungan niya ang babae. Nang magising si Jade, ay gabi na kaya dali-dali siyang bumangon at nagbihis.
Aalis ka na? Tanong ng lalaki sa kanya. Yes, simple niyang sagot matapos ay nagayos ng damit. Wala sanang makaalam ng tungkol dito, Jude. Tumango lamang ang lalaki bilang tugon, kaya tuluyan na siyang umalis. San ka galing? Agad na tanong ni Jerome nang makauwi siya sa kanilang bahay. Kay Jelly. Pagsisinungaling niya sa asawa. Don't fool me. Umalis ng Pinas ang pinsan mo. So saan ka galing? Galit na ito't halatang halata na iyon sa boses pa lamang. Bakit mo ba ako sinisigawan? Galing ako sa isa kong kaibigan. Ayos na ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Gusto niyang matawa dahil sa sinabi nito. Kung makareact kasi, parang hindi siya patagong niloloko. Wala, pagod lang. Tsaka niya ito iniwan at tinungo ang kanilang silid. Habang si Jerome, napapaisip kung anong nangyayari sa kanyang asawa. Hindi naman ito ganoon sa kanya dati. Kung tutuusin, ay ito ang mas sweet sa kanilang dalawa noon. Pero ngayon, tila ba nanlalamig ito? Hindi kaya may alam na ito tungkol sa kanilang dalawa ni Shane? Kapag wala si Jerome, pumupunta si Jude sa bahay ng kapatid at kinakamusta si Jade. Tinatanong niya rin ang babae kung may naiisip na ba itong plano, kung paano makakaganti. Ngunit wala siyang kahit na anong nakukuhang sagot, na para bang sapat na ang ginawa nitong pagsuko ng sarili sa kanya. Sa totoo lang ay nakakaramdam siya ng awa rito. Nagmahal lang kasi, ang mali lang kung bakit ang kapatid niya pa. Gusto ko nang ipaalam sa mga magulang namin, Jude. Napatitig siya sa babae at nakita niya ang labis-labis na lungkot mula sa mga mata nito. If that's what you want, susuportahan kita. Napangiti na lang ang babae sa naging tugon niya. Ngunit lingid naman sa kanilang kaalaman ang pagdating ng isang babae. Walang iba kundi si Shane na hindi na tinuloy ang pagpasok pero agad na napangiti matapos lumabas ng bahay. Kung gano'n ay hindi lang pala si Jerome ang may kabit. Ang magaling ko ding kaibigan. Sinamahan pa nito ng mahinang tawa. Dali-dali itong umalis, baka kasi may makakita pa sa kanya at nagdiretso sa kumpanya kung saan nandoon si Jerome. Hindi ba't sabi ko itigil na natin to? Galit nitong tanong sa kanya. You said for a while, wala kang sinabi na ititigil natin talaga. Tsaka hindi lang naman ikaw ang may problema. Dahil sa tingin ko, hindi lang ikaw ang nag-cheat, kundi ang asawa mo din. Si Jade din. What the fuck are you saying, Shane? Kagagaling ko lang sa inyo. May kausap na lalaki ang kaibigan ko. Hindi ko kilala pero parang medyo hawig sa'yo eh. Masayang nag-uusap ang dalawa. Mabilis na napatayo si Jerome. Aalis na sana. Ngunit napigilan siya ni Shane dahil sa gusto nitong sabihin. Hindi ka man lang ba magti-thank you sa akin? Pero imbis na mag-thank you, mahina niyang itinulak ang babae palayo sa kanya. Halos paliparin niya ang kotse, makauwi lang at nang nasa tapat na ng bahay nila, dali-dali itong bumaba. Nasaan si kuya? Tanong niya sa asawa na nasa may sala at nagbabasa ng magazine. Sinong kuya? Huwag mo akong lokohin. Alam kong nanggaling dito si kuya. Anya sa asawa. Hindi alam ni Jade kung paano nalaman ni Jerome na galing doon si Jude, pero dinaan niya na lamang ang asawa sa mga salita. Pinag-iisipan mo ba talaga ako ng masama, Jerome? Na niloloko kita? Oo, pumunta dito ang kuya mo. Pero may dinala lang siya tapos ay umalis na. Kitang-kita niya kung paano ito nakahinga ng maluwag. Mabilis ding lumapit sa kanya upang siya yakapin. Sa nakikita niya, sincere ang asawa. Mukhang nahulog na rin ito sa kanya. Yun nga lang ay huli na ang lahat dahil ayaw niya narito. Ayaw niya nang maging asawa pa ito. Mas mabuti pang maging ito na lang at si Shane. Nang sa ganun, maituloy na ng dalawa ang kanilang kaharutan. Jade, my daughter! Mabilis na lumapit ang mami ni Jade at siya'y niyakap. Gumanti naman siya ng yakap dito. Yakap na puno ng pagkamis. Minsan nga lang kasi siya makabisita sa kanila. Kasi nagpapakamabuti siyang asawa kay Jerome na sana. Hindi niya na lang pala sinayang ang oras niya doon dahil niloko lang siya ng asawa. Bakit parang malungkot ang baby ni mami? Nang maupo sila sa magkatapat na sofa ay napansin na ng kanyang mami. Mom, you have to know something. Hindi na naituloy ni Jade ang sasabihin dahil sa pagbaba ng daddy niya kasama ang kanyang asawa. Sorry anak,
Hindi ko agad nasabi sa'yo na nandito din pala ang asawa mo. May pinag-usapan lang kaming dalawa nitong asawa mo. Ang daddy niya na may ngiti pa sa labi. Wait, gagawa lang ako ng merienda. Paalam ng kanyang mami. Tulungan na kita. Presinta naman ng kanyang daddy habang siya walang emosyon ng tingin na ibinibigay sa asawa. Sabi ko kay daddy, masaya naman tayong dalawa. Hindi nagkakaroon ng problema. Tampuhan oo. At ipinaalam ko din ang pagiging mabuti nating asawa sa isa't isa. Na alam mong hindi totoo. Matapang niyang sabi sa asawa, kaya mabilis na nawala ang ngiti nito sa labi. Ano bang sinasabi mo, Han? Ikaw lang naman tong biglang nagbago na hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro ay dahil sa kung ano-anong sinasabi sa'yo ng pinsan mo bago siya umalis kaya ka nagkakaganyan. Huwag mong idinadamay dito ang pinsan ko. Galit niya nang sabi dahil hindi niya na kaya pang magpigil ng mga oras na yun. Sinubukan siyang hawakan ng asawa. Ngunit malakas niya lamang itong itinulak. Nandidiri siya. Niyang magpahawak dito'y ayaw niya. Oo, aaminin niyang hindi rin maganda ang ginawa niyang pagsuko ng sarili sa kapatid nito. Pero isang beses lang dahil gusto niyang makaganti. Pero ito, paulit-ulit kasama ang traidor niyang kaibigan. Ano ba kasing nangyari sa'yo? If we have problems, just tell me. At aayusin natin, hindi yung ganyan ka. Tanging pagiling na lang ang nagawa niya. Bilib din talaga siya sa kakapalan ng mukha nito at pagpapanggap na kunwari walang ginagawang masama. Ikaw ang problema ko. Kala mo ba wala akong alam? Nakita ko kayo ni Shane. Nakita ko kayo at ang ginagawa ninyo. Napaawang ang labi nito. Hinawakan na magkabilang braso niya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Pagkakamali ko lang yun. Please, huwag mo sasabihin sa tatay mo. Inakit lang ako ng kaibigan mo. Gusto niyang matawa sa kasinungalingan nito. Ngunit lumamang ang sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso. Ano ba? Sasaktan ako. Just listen to me please. Nasasaktan nga ako. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil sa daddy niyang nakita ang pag-aaway nila ni Jerome. Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Hindi po sa ganun, sir. Agad na dinipensahan ng asawa niya ang sarili. Ngunit hindi sapat iyon para paniwalaan ito ng kanyang daddy. Kitang-kita ko ang pangyayari. Lulukohin mo pa ba ako? Mabilis na lumapit ang daddy niya at itinago siya sa likuran nito. Han, let's go home. Aya sa kanya ng asawa. Ngunit hindi siya sumagot. Mukhang ayaw na ng aking anak kaya mabuti pa'y mauna ka na. Pero, mauna ka? O hindi uuwi pa ang anak ko? Malungkot siyang tinignan ni Jerome, tsaka ito umalis. Ano bang pinagtatalunan ninyong dalawa? Nang makaalis ang asawa, iyon ang naging tanong ng kanyang daddy. Kung sasabihin ko sa inyo, daddy, hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ko. Paano mo malalaman kung hindi mo pa sinasabi? Alam mo na ayaw kong nasasaktan ka. Gusto ko munang mapag-isa, dad. Palaging pinapaayos ng mami mo ang kwarto mo sa taas kaya pwede ka dun. Tumango lamang siya at tinungo na ang silid niya. Sabi niya handa na siya pero bakit bigla naman ata siyang naduwag? O mas tamang sabihin na natatakot siyang masaktan ng damdamin ng mga magulang dahil ang alam nila ay nasa happy marriage lang sila. Matapos makapag-isip, ay lumabas na siya ng silid at hinarap na ang mga magulang. It's about my husband. Habang sa kabilang banda, galit na umuwi si Jerome. Alam na pala talaga ng asawa niyang tungkol sa kanilang dalawa ni Shane at nagpapanggap lang itong hindi. Higit pa doon ay nakita pa mismo sila na ginagawa ang bagay na yun. Ngayon ano nang gagawin niya? Bukod sa mawawalan siya ng asawa, tiyak na magagalit sa kanyang mga magulang. My son! Mabilis siyang napatingin sa mami at daddy niya na kararating lamang. Dad, halos magkandautal niyang sabi. Nasaan ang asawa mo? Takang tanong nito habang inililibot ang tingin sa bahay. Wala siya dito, dad. Aniya habang nayuyuko. Baka nasa kanila, doon mo na matutulog? Umiling siya na ikinatangan naman ng kanyang daddy. I'm sorry, dad. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Inisang hakbang tuloy siya ng daddy niya at siya ay kinuwelyuhan. Bakit anong ginawa mo? Nalaman niya ang tungkol sa amin ng best friend niya.
Malakas na natawa ang daddy niya at matapos ay isang malakas na suntok ang natanggap niya mula rito. Ngayon pa talaga ha? Na pinagkatiwalaan ka ni Castro? Kulang na lang ay sumabog ito sa galit. Pero magagawan ko to ng paraan, Dad. Lalo pa ngayon na mahal ko na ang asawa ko. Hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Natataranta niyang sabi sa ama habang ang mami niya tahimik lang at walang masabi. Siguraduhin mo lang, kundi itatakwil kita bilang anak ko. Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Jerome. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may nakikinig sa kanila. Si Jude na nasa may pinto. Sinasabi niya na nga ba, hindi pa rin nagbabago ang mga plano ng kanilang ama. At hinayaan mo lang na gawin niya sa iyon? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Best friend mo pa talaga? Ihalos anak na din ang turing ng mami mo sa batang yon. Galit na sabi ng daddy ni Jade habang napapahawak sa sentido. I'm sorry, Dad. Kung hindi ko pa kasi sila nahuli, hindi ko rin malalaman. Nayuyuko niyang sabi. Ngunit imbis na muli siyang pagalitan at pagsalitaan ng masama, niyakap siya ng ama. Alam ko na napilitan ka lang napakasalan siya. Dahil sa akin kaya, I'm sorry anak. Minahal mo din ang lalaking yun dahil sa akin. Kaya ngayon, ako din ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Alam ko naman po nang ikabubuti ko lang ang nais niyo. Akala niyo si Jerome na ang tamang lalaki para sa akin dahil ibang-iba ang pinakita niya noong una na totoong-totoo siya. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Dad. Sumali na sa kanilang yakapan ng kanyang mami. Pinakasal kita kay Jerome dahil akala ko magiging mabuting asawa siya sa'yo. Grabe pa naman ang pagbibida ng ama nito. Hindi po dahil sa business. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin yun. Of course not, my daughter. Alam ko naman na kapag ikaw na ang namahala ng negosyo natin, kakayanin mo. Napangisi si Jade sa natanggap na tugon hanggang sa nawala ang ngiti na yun dahil sa naalala niya si Jude. What's the matter? Wala naman po. Habang sa kabilang banda, pinuntahan ni Jude ang mga magulang. Si Jerome, tanong niya sa ina, bakit mo hinahanap ang kapatid mo? Gusto kong palayain niya na si Jade. Napailing ang kanyang ina. Alam mong hindi niya pwedeng gawin yan dahil ikagagalit ng ama mo. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, palayain niya ang asawa niya. Kung pumayag ka lang noon, sa'yo dapat ikinasal si Jade. Usapan niyo ng daddy mo na ang anak ng mahanap niyang pwedeng makatulong sa negosyo ay pakakasalan mo para makuha ang negosyo nila. Kaso bigla ka na lamang umalis. Kaya ang kapatid mo ang pumalit. Paliwanag nito sa kanya. Malakas lang na natawa si Jude. Dahil hindi ko kayang manloko ng tao. So ibig sabihin ba niya na ipinakasal niyo lang talaga si Jerome para makuha niya ang negosyo ng mga magulang ng asawa niya? Hindi nakasagot ang kanyang ina. Alam niyong ayaw kung may taong naluloko, lalo na ang asawa ni Jerome dahil hindi niya deserve. Umamin ka nga anak. Ano naman ang kailangan kong aminin? May interest ka ba sa asawa ng kapatid mo? Paano kung sabihin kong oo? Hindi niya hinintay pa ang magiging sagot ng ina. Bagkos ay umalis na siya sa impyernong bahay na iyon. Ngayon ay alam na niya kung sinong sunod niyang pupuntahan. Walang iba kundi si John Castro, ang ama ni Jade, upang hindi na ito patuloy pang maloko ng kapatid niya at ng kanyang daddy. Kinabukasan ay agad na pumunta si Jude sa tahanan ng mga Castro. Natawa pa nga siya dahil si Jade ang sumundo sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ko? Imbis na sagutin ang tanong, nagtuloy lang sa pagpasok si Jude na parang hindi niya ito kinakausap. Nakaramdam tuloy si Jade ng inis sa lalaki. Mr. Castro, nasaktuhan pa nito ang daddy niya na nagbabasa ng dyaryo sa may sala nila. Who are you, iho? Sinong nagpapasok sa'yo? Siguro hindi niyo ako kilala dahil hindi naman ako nababanggit ng magulang ko. Pero I'm Jude, Jerome's brother. Napaawang ang labi ng daddy niya at kitang-kita niya iyon. Kung ganoon ay anong ginagawa mo dito? Alam mo bang malaki ang galit ko sa mga magulang mo, lalo na sa kapatid mo? Hindi pa lang ako nakikipag-usap sa kanila. Baka kung ano-anong masabi ko dahil sa nagawa ng kapatid mo sa anak ko. Galit nitong sabi at napatayo na. Nandito po ako dahil may kailangan pa kayong malaman bukod dyan. Doon tayo sa opisina ko.
Sa taas tayo mag-usap. Tututol sana si Jade dahil gusto niyang marinig ang usapan. Kaso lamang ay bad mood talaga ang daddy niya kaya naman hindi niya na sinubukan. Aalis muna sana siya kaso biglang humabol sa kanya si Jude na hindi pala agad sumunod sa kanyang daddy. Saan ka pupunta? Pagtatanong nito. Kay Shane. Baka anong gawin sa'yo ng babaeng yun? Kaya ko naman ang sarili ko so you have nothing to worry about. Tsaka niya tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanya at iniwan na ang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Pagbuntong hininga na lamang ang nagawa ni Jude. Sana nga ay wag gumawa si Jade ng bagay na ikapapahamak nito. Kasi kung masaktan man ito ay magbabayad ang kung sino mang gagawa nun. Mabilis na nakarating si Jade sa bahay ng kaibigan. Doon niya nakita si Shane at si Jerome na nag-uusap. Nagulat ang kanyang asawa pero para sa kanyang itinuring na matalik na kaibigan ay parang normal lang. Sadyang may taglay na kakapalan ng muka. Han, it's not what you think. Tinatapos ko na ang tungkol sa amin. Si Jerome na kulang na lang magmakaawa sa kanya. Nasa harapan niya na kasi ito. Kaya habang pinapanood ang lalaki na ginagawa yun, halos patayin na siya ni Shane gamit ang tingin nito matapos ituon sa kanyang atensyon. So, alam mo na pala. So, alam mo na rin na mas kaasa-asawa ko sa'yo. Ikaw naman kasi ang arte-arte mo. Naghanap tuloy ng iba na mas willing na makapagbigay ng ligaya na hindi mo maibigay. At talagang umirap pa ito matapos siyang sabihan ng ganun. Pwede ba, Shane? Shut up! Saway naman dito ni Jerome. Well, that's good dahil makikipaghiwalay na rin naman ako kay Jerome. Mabuti na lang at sa ibang bansa kami kinasal kasi may divorce doon. Ngayon, inaayos pa lang ang mga papeles at kapag naayos na yun lahat, ipapadala ko na lang at papipirmahan. Pero nagulat na lamang si Jade nang lumuhod sa kanyang harapan ng asawa at hindi pa ito nakontento. Yumakap sa kanyang bewang at binaon ang muka sa may tiyan niya tsaka ito nagmakaawa. Please, don't do this to me, Han. Alam ko na nagkamali ako. Huli na noong malaman ko na mahal na pala kita. Kaya please wag mo kong hiwalayan, magbabago na ako. Pag-iling ang naging tugon ni Jade, tsaka niya tinanggal ang pagkakayakap nito sa kanya. Habang papalabas, narinig niya ang pagtawag ni Jerome sa kanyang pangalan, pero hindi niya na pinansin. Mabuti na lang talaga at may naghihintay ng sasakyan sa kanya kaya mabilis na siyang nakaalis doon. Wag mo na siyang habulin please, nandito naman ako Jerome, mahal naman kita. Hinaplos ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Ngunit mabilis iyong tinanggal ng lalaki. I'm sorry Shane, but I don't love you. Kinailangan lang kita dahil sa pangangailangan ko pero hindi kita mahal. Isang malakas na sampal ang natanggap nito mula sa babae. Pero para bang wala lang yun dahil tinuloy pa rin ito ang pag-alis nito. Naiwan si Shane na napaupo na lamang sa sofa dahil bigla na lamang siyang nanghina. Habang si Jerome tumungo sa tahanan ng mga Castro. Nagsisisigaw ito mula sa labas ng gate hanggang sa nilabas na ito ni Mr. Castro. Ano na namang ginagawa mo dito? I want to talk to my wife, sir. Malakas na natawa ang Ginoo. Pagkatapos ng ginawa mo, ilakas ka pa talaga ng loob na sabihin yan? At sa tingin mo ba, ipapakausap pa kita o papalapitin sa anak ko pagkatapos ng mga nalaman ko? Pilit na nilagpasan ni Jerome ang Ginoo para makausap ang asawa. Ngunit bigo siya. Isang malakas na suntok ang natanggap niya rito. Nasusundan pa sana ng isa pang suntok pero lumabas na si Jade kaya napangiti siya. Tama na Dad. Huwag mong sabihin na naaawa ka sa lalaking to. Tumingin muna si Jade sa kanya tsaka nito sinagot ang tanong ng kanyang ama. No Dad. Ayoko lang nasayangin mo yung oras sa mga walang kwentang taong tulad nila. Anito na mabilis na nagpawala sa kanyang lakas. Gustong maawa ni Jade, ngunit ng mga oras na yun, hindi siya makaramdam ng kahit kaunti. Galit at puot, yun ang kanyang nararamdaman, na wala na ang pagmamahal. Malis ka na. Hintayin mo na lang mga papeles na kailangan mong pirmahan. Si Dad na din ang bahala na kumausap sa magulang mo. No, Han, please. Pagmamakaawa nito at sinubukan pa siyang hawakan, ngunit mabilis niyang nilayo ang sarili mula sa lalaki. Mahal kita, Jade. Nilingon niya ang asawa na malapit niya ng maging ex-husband.
Ako din naman minahal kita, pero sinaktan mo lang ako. Kaya ayoko na, Jerome. Kung gusto mo ay kay Shane ka na lang. Total, bagay naman kayong dalawa ng babaeng yun. Matapos ang pag-uusap na yun, sabay nang pumasok si Jade at ang kanyang daddy. Si Jude ay nakaalis na. Matapos nitong sabihin ng lahat sa ama, ay umalis din ito kaagad. Mamaya ay makikipag-usap na ang daddy niya sa magulang ni Jerome. Sa mga oras na yun, ay isa lang ang gusto niya. At yun ay ang mapawalang bisa na ang kasal nilang dalawa ni Jerome para maging malaya na ito at maging malaya na rin siya. Samantala si Jude ay napapaisip. Babalik na ba agad siya sa US o ipupurso niya si Jade dahil total makikipaghiwalay naman na ito sa kanyang kapatid. Sana nga lang ay maging mabilis agad ang proseso ng lahat para makamove on na agad ang babae. Sa kanila na pumunta ang mga magulang ni Jerome at Jude. Galit na galit si Mr. Chavez sa naging desisyon ng kanyang daddy. Halos sumabog na nga ito sa galit pero walang pakailam ang kanyang ama dahil buong buo na ang desisyon nito. Hindi na nararapat pang makisama ang anak ko sa anak ninyo. Kung gusto nyo ay payuhan nyo na doon na lamang siya sa kabit niya pero hindi sa anak ko. Pero paano ang pagkakaibigan nating dalawa? Itatapon na lamang ba yun? Ngayong alam ko na ang tunay niyong dahilan kaya gusto niyong makasal ang anak niyo sa aking anak, ay wala nang dahilan pa para ipagpatuloy ang pagkakaibigan na sinasabi mo. Walang emosyon na sabi ng daddy niya. Naniwala ka kay Jude? Sinungaling ang batang yun. Malakas na natawa si Mr. Castro. Hindi siya makapaniwala na magagawa nitong siraan ng isa pang anak para lamang malinis ang kanilang pangalan. Sarili mong anak, sinisiraan mo sa ibang tao para malinis lang ang pangalan niyo? Hindi makapaniwala nitong tanong. Ngayon pinatunayan niyo sa akin kung anong klase kayo ng mga magulang at tao. Kaya umalis kayo sa pamamahay ko. Ang naitulong ng pamilya namin sa negosyo niyo, wala na lang ba yun? Si Mrs. Chavez na ang nagtanong. Naitulong ka mo. Hindi ba't kami ang tumulong sa inyo? Ang negosyo at kumpanya namin ang tumulong at hindi kayo. Kaya wag niyo akong sinusumbatan. Kung tutuusin kayang-kaya ko kayong palubugin, ngunit ayoko pang gawin. Tara na Han, umalis na tayo. Natatakot ng sabi ng ginang at pag-aaya na sa asawa. Wala tuloy choice ang Ginoo kundi ang umalis na kasama ang asawang tila ba takot na. Thanks Dad, yun na lamang ang nasabi ni Jade sa kanyang daddy. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa naayos na ang mga papers at napapirmahan na rin iyon kay Jerome. Nung unay ayaw pa nga nitong pumirma. Ngunit kalaunan, pumirma din ito dahil alam na hindi na siya babalik pa dito. Ang sabi ay ilang buwan daw tatagal ang proseso, pero ang sabi ng daddy niya, gagawan daw nito ng paraan upang mapabilis lamang ang lahat. Kaya na napawalang bisa agad ang kasal nilang dalawa ni Jerome dahil na rin sa ginamitan ng daddy niya ng connection. Dapat ay masaya siya dahil malaya na siya. Ngunit hindi iyon ang kanyang naramdaman. Parang may kulang, may hinahanap. Yun nga lang hindi ang asawang hiniwalayan, kundi ang kapatid ng kanyang asawa na alam niyang tinulungan din siya. Ngunit nasaan na kaya ito? Bakit bigla na lamang hindi nagpakita? Mag-isa lamang si Jade sa kanila. May meeting kasi ang daddy niya at sinama naman ito ang kanyang mami. Kaya ang ending, naiwan siyang mag-isa. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Mabilis siyang tumayo at sinundan ng kanilang kasambahay. Akala niya naman kung sinong naghahanap sa kanya. Yun pala ay si Jerome lang. Tapos na tayo. Naaprobahan na din kaya ibig sabihin hindi na tayo mag-asawa. Kaya ano pang ginagawa mo dito? Inis niyang tanong sa lalaki. For the last time, gusto ko lang makita ka bago ko magpakalayo-layo. Siguro tulad ni kuya, bubukod na rin ako sa mga magulang ko. Paliwanag nito sa kanya. O ngayong nakita mo na ako, umalis ka na. I just want to say sorry. Minahal mo ko pero sinayang ko ang pagmamahal mo na yun. Inuna ko ang init ng katawan at ang saktan ka na labis kong pinagsisisihan ngayon. Kung maayos ko lang talaga ang lahat, handa akong gawin. Ngunit hindi na. Hindi na lamang siya umimik dahil nagsimula na siyang makaramdam ng pagkahilo. Pakiramdam niya, umiikot ang kanyang paningin. Hanggang sa tuluyan ng nahilo si Jade. Mabuti na lang at nasalo siya ng lalaki kaya hindi siya bumagsak sa semento. Nagmamadaling dinala ni Jerome ang dating asawa sa hospital.
Dahil sa labis na pagkataranta niya, inasikaso agad sila. Nagsagawa agad ng mga test kung kaya nalaman agad ang dahilan ng pagkahilo ng babae. May sakit po ba siya, Dok? Isang pag-iling ang naging tugon ng doktor. Congratulations, sir. Your wife is 2 months pregnant. Hanggang sa makaalis ang doktor ay awang pa rin ang kanyang labi. Never na may nangyari sa kanilang dalawa ni Jade, kaya paano itong mabubuntis? Unless sinuko nito ang sarili sa ibang lalaki. Kaya upang malaman ang kasagutan at hindi na siya mag-overthink, ay agad niyang sinabi kay Jade ang kalagayan nito matapos magising ng babae. You're pregnant, Jade? Wala agad naging reaksyon ng babae. Pero siya ay may tanong siya. Sinong ama? Lakas loob niyang tanong sa dating asawa. Ang kuya mo. Buong tapang na sagot ni Jade. Nakita niya tuloy kung paano bumalatay ang sakit sa muka ng dati niyang asawa. Akala niya ba nakamove on na ito sa kanya? Pero bakit ganun? O sadyang nasasaktan lang ito sa isiping yun? Ito ba ang isa sa ginawa mong pagganti sa akin? Hindi ko binuntis si Shane, pero nabuntis ka ng kuya ko. Gusto kong magalit pero wala na akong karapatan dahil hindi naman na tayo mag-asawa. Bukod doon, alam kong ako naman ang naunang magloko. Gumanti ka lang. Isasabihin pa sana siya, kaso bigla na lamang dumating ang mga magulang nito. Nang makauwi kasi agad ang mga ito, ay agad nilang nalaman ang tungkol sa anak. May nakakita pala ng pagkahilo ni Jade. Anong ginawa mo sa anak namin? Ipakukulong kita. Galit na saad ng Ginoo sa dating asawa ng anak niya. Binigyan ni Jade ng makahulugang tingin si Jerome at mukhang naintindihan naman ito dahil umalis na agad ang lalaki. So ano nga ang nangyari? Bakit ka nandito? May ginawa ba sa'yo ang... Hindi na nito naituloy ang kung ano pang sasabihin dahil sa biglaan niyang pag-amin. Buntis po ako. Si Jude po ang ama, ang kapatid ni Jerome. Hindi niya na hinintay pa ang itanong ng mga ito kung sino ang ama. Sinabi niya na agad. Ano? Hindi makapaniwala ang kanyang daddy. I'm sorry, Dad. Yun lamang ang tanging niyang nasabi. Kung ganun ay nagloko ka rin, gumanti ka. Tanging pagtango lamang ang nagawa niya. Napahilot na lamang tuloy sa sintido ang kanyang daddy. Bakit mo pa ginawa yun? Inisip mo man lang bang pwedeng maging ganito ang kalalabasan ng ginawa mo? Tama na ha, nangyari na. Intindihin na lang natin ang anak natin. Pero hindi ko naman sinasabi na wag mo siyang pagalitan dahil sa mali niyang nagawa. Ngayon kasi suporta natin ang kailangan niya. Hindi umimik ang kanyang daddy. Hanggang sa nasa sasakyan na sila, tahimik pa rin ito habang siya ay napapaisip. Nasaan na kaya si Jude? Paano niya pa masasabi sa lalaki na nagbunga ang ginawa nilang dalawa? Kung hindi niya nga alam kung saang lupalop ito nagpunta, sigurado din naman na walang alam si Jerome, maging ang mga magulang nito. Anong ginagawa mo dito, Iha? Pagkatapos mong traidorin ng sarili mong kaibigan, ang anak ko, may kapal ka pa ng mukha na pumunta dito? Mami, ako na po. Mabuti na lang at iniwan din sila ng kanyang ina. Ang kinatatakot niya kasi baka dahil kay Shane atakihin ng kanyang mami. Naligaw ka ata dito. Nandito ko para humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko, Jade. Alam kong mahirap akong patawarin dahil sa nagawa ko pero gusto ko pa rin. Pinagpalit ko ang pagkakaibigan nating dalawa dahil lang sa isang lalaki. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ko. Sa mga oras na yun, pinigilan lamang ni Jade na maiyak hanggang sa hindi niya nakinaya. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya hindi ko akalaing magagawa mo sa akin yun, Shane. Napailing-iling si Shane. Tanggap ko na katawan lang ang habol ni Jerome sa akin. Sarap lang kaya magpapakalayo-layo na ako. Alam ko naman na hiwalay na kayong dalawa pero alam ko din na wala akong puwang sa puso niya. Hiling ko lang na sana maging masaya ka at makilala na ang taong tunay na magmamahal sa'yo. Yung hindi ka sasaktan at hindi papaluhain ng isang tulad mo. Yun kasi ang deserve mo. Pinunasan nito ang mga luha gamit ang likod ng palad. Aalis na sana ito, kaso muling humarap sa kanya at siya'y mahigpit na niyakap. I will miss you, Jade. Sana sa muli nating pagkikita. Kahit nginitian mo man lang ako'y ayos na. At tuluyan na itong umalis, napangiti na lamang si Jade.
Masaya siyang napagtanto na ng kaibigan ng mga mali nito. Ngunit muling bumalik ang lungkot nang maalala niya ang ama ng kanyang anak. Wala na ba talaga itong balak na balikan siya? May napag-usapan ba kayo ng lalaking yun na kung sakaling may mabuo ay pananagutan kanya at ang bata? Hindi nakasagot si Jade kaya mahinang napamura ang kanyang ama. Baka tulad lang din niya ng kapatid niya. Nakonsensya lang kaya sinabi sa akin ang plano ng pamilya nila. Daddy, sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi naman siya ganun, kaya huwag kayong magsalita ng ganyan. Kung ganun, bakit wala siya rito? Bakit hindi kanya pinupuntahan? Siguro'y nagtatago na rin yun sa mga oras na to. Napayuko na lamang si Jade, parang gusto nang pumatak ng kanyang mga luha. Minabuti na nga lang niyang pigilan. Tutungo na sana si Jade sa kanyang silid nang biglang may dumating. Jude? Nasabi na lang niya dahil hindi niya inaasahan ng lalaki. Jade, akmang lalapit sana sa kanya pero malakas na suntok ang natanggap nito mula sa kanyang daddy. Ikaw na lalaki ka, bakit ngayon ka lang nagpakita? Galit nitong saad sa lalaki. Siya naman ay napatakip na lamang sa bibig. I'm sorry Jade, may inayos lang ako about my company kaya ako natagalan. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Dapat lang talagang magsorry dahil binuntis mo lang naman ang anak ko. Napaawang ang labi ni Jude habang ang daddy niya iniwan na lang sila. Totoo ba? Ang atensyon niya ay wala sa lalaki. Pero hindi mo naman kailangan na panagutan kung ayaw mo na. Mahinang napamura si Jude kaya tumaas ang kanyang kilay. Minumura mo ba ako? Of course not. Anong naisip mo at hindi kita pananagutan? Nung sinabi ko sa'yo na agawin kita sa kapatid ko, totoo ako doon. Unang beses pa lang kitang nakita, nahulog na agad ako sa'yo. And now that you're carrying my child, tingin mo ba pakakawalan pa kita? Sinapon ng dalawang kamay nito ang mukha niya. Hindi na, hindi kita pakakawalan. Kung kailangan kitang itali sa tabi ko'y gagawin ko. Baka napipilitan ka lang. Anya habang nakaiwas ang tingin. Imbis na siya ang malungkot dahil sa magiging sagot nito ay ang lalaki ang naging malungkot. Baka naman ikaw ang napipilitan lang. Paano mo naman nasabi? Kunwari ay pagtataray niya. Dahil may nararamdaman ka pa rin sa kapatid ko. Kung may nararamdaman pa rin ako sa kapatid mo, bakit matapos kong mapawalang bisa ang kasal naming dalawa, ikaw agad ang aking hinanap? Bakit kapag naaalala kita noong wala ka pa, nalulungkot ako? Bakit hindi pa kita itinataboy ngayon? You mean? Oo Jude, gusto kita. Gusto na rin kita at bawat araw, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Napayes na lamang ang lalaki na ikinatuwa niya. Pero natigil siya sa pagtawa nang bigla na lang nitong hagka ng kanyang labi. Walang pakailam kahit nasa loob pa sila ng bahay ng kanyang magulang. Kaya naman pala mabilis mong nabuntis ang aking anak. Sabay silang napatingin sa daddy niyang mukhang naabutan ang kanilang halikan. Pakakasalan ko po ang anak niyo. Kilalanin niyo muna ang isa't isa o kapag nakalabas na ang bata. Suggestion naman ng daddy niya na ikinatango na lamang ni Jude tsaka ito na pangiti. Habang siya, masaya din ng mga oras na yun. Sana pala, nung una pa lang, sila na ni Jude ang ikinasal. I can't believe it. Saglit lang ako nawala pero ang dami nang nangyari. Nai-stress na sabi ng pinsan niyang si Jelly. Mahina na lang tuloy siyang natawa. But I'm happy na hiwalay ka na kay Jerome at wala na rin ang best friend mo. Hinawakan niya ang kamay ng pinsan at sa puntong yun, humingi siya ng tawad. I'm sorry kung hindi agad ako naniwala sa'yo. It's okay, pero nagising ka naman na sa katotohanan dahil doon, di ba? At ngayon you're happy with your family at pwede ka nang maghanap ng bagong... Bigla niyang nakalimutan na hindi niya pa pala nabubuo dito ang kwento. I'm pregnant, Jelly. Napaawang ang labi ng kanyang pinsan kaya napatingin sa kanyang tiyan. What? Yes, I am pero hindi si Jerome ang ama kundi ang kuya niya. Kaya ayun, naikwento niya na rin ang tungkol kay Jude. Hindi niya talaga kasi alam kung paano i-explain dito. So, yun ang paraan mo para makaganti sa kanya? Napapatakip pa sa bibig na saad ng kanyang pinsan. Oo, may sasabihin pa sana ang pinsan niya kaso ay bigla na lamang dumating si Jude kaya dito nakapokus ang atensyon ng kanyang pinsan.
Hoy, akin yan. Baka ikaw naman ang maging kaagaw ko ah. Pabiro niyang sabi sa pinsan. Bakit ako mga agaw kung pwede naman ako maghanap ng akin? Pati tuloy si Jude, natawa na lamang sa sinabi nito. Sinusundo ko lang ang girlfriend ko, pero kung hindi pa kayo tapos na mag-usap na dalawa, I'm willing to wait. Tapos na, baka may lakad pa kayong dalawa eh. Si Jelly pa tuloy ang unang nagpaalam na aalis na ito. Ngunit bago tuluyang umalis, may ibinulong pa kay Jude na ikinataka naman niya. Anong sabi? Baka daw magawa pa nating kambal. Napailing na lamang tuloy siya dahil sa kalukuhan ng pinsan. Matapos niyang manganak, tsaka sila nagpakasal ni Jude. Noong mga oras na ding iyon, alam niyang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Nasabi na rin naman ito sa kanya ang lahat at wala nang tinatago. Ang mga tao sa simbahan ay ilang mga business partners ni Jude na sobrang supportive dito. Ang magulang niya pero ang magulang nito ay wala dahil wala na silang naging balita pa rito. Siguro nga, galit pa rin ang mga ito kay Jude. Habang siya, ramdam niya ang tingin ng taong pinagmamasdan siya sa malayo. At hindi nga siya nagkamali. Nandoon si Jerome na pumapalakpak pa at alam niyang masaya na para sa kanya. Kaya nga laking pasasalamat niya nang lumapit ito na ikinagulat naman ng lahat. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Jude sa kapatid. Nandito ko para i-congratulate kayo. Alam ko naman na wala na akong laban dahil may anak na kayong dalawa. Isa pa, may girlfriend na ako kuya. Ang lungkot lang din naman na wala na nga ang mga magulang natin tapos wala din ako. Tsaka nito ibinaling ang atensyon sa kanya. I'm happy for you, Jade. And you deserve to be happy. Thank you, Anya, at binigyan ito ng simpleng ngiti. Laking pasasalamat niya na wala namang selos ang nangyari. Mabuti na lang at hindi nagselos ang asawa niya kay Jerome kasi kung nangyari yun, mahabang paliwanagan pa ang mangyayari. Nagbago na ang kapatid ko. Hindi niya na sana lokohin pa ang girlfriend niya. Wika naman niya. Hindi na yun. Takot lang nun na wala nang babae pang tumanggap sa kanya. Mahina na lamang silang natawa sa sinabi nito. Kanilang ipinikit ang kanila mga mata at sabay na natulog. Ang kanila naman kasing anak ay tulog na tulog sa crib nito kaya naging mahimbing ang tulog nilang mag-asawa. Masaya na si Jade, hindi tulad noong una niyang marriage na nagdududa siya sa asawa. Kasi ngayon kay Jude, wala siyang kahit na anong pagdududa. Alam niyang mahal na mahal siya nito at ang anak nila. Sa kanya lang focus nito at sa anak nilang si Jet. At kahit na paulit-ulit niyang isuko ang sarili niya rito, ay ayos lang dahil alam niyang hindi siya nito magagawang lukuhin. Takot lang nitong mawala ng magandang asawa at anak.